Okay. Testingin natin itong nabili kong GoPro Hero 7 Black. Check natin yung video quality ng 4K at 60 frames per second. Testingin din natin yung audio quality niya kapag walang nakalagay na accessories for the mic. Tapos check din natin yung stability niya. Yung hyper smooth feature niya ay pwede nga tawagin gimbal killer. So yan, nakamount siya ngayon sa handlebar ko. Tapos ano lang tayo ngayon, PCN lang tsaka pavement. Check natin yung mga yung kagandahan nitong GoPro Hero 7 Black. Hindi ako bumili ng GoPro 9 kasi expensive siya para sa hobbyist na katulad ko. Hindi naman ako mag-vlog professionally. Gusto ko lang mag-document ng mga rides. So kaya check natin. Bale, ang pinagpilian ko ay GoPro at saka Akaso. Ito yung normal na lakas ng boses ko. Check natin kung gaano kaganda yung dating, yung recording ng voice or ng sound sa ganitong distance kung sa device. Tsaka gusto ko na rin palang testingin yung handlebar mount na nabili ko sa Carousel. $5 lang siya. Mounting ng GoPro sa handlebar. Kasi nung minount ko kanina, sobrang tight na nung pagkakapihit ko, sagad na siya eh. Nag-move pa rin siya. Pwede mo pa rin i-move yung GoPro, pero with a certain force na. So tingnan natin kung mag-move pa siya upon usage, lalo na pagka medyo may lubak. Need to check something pala. So ayan, balik tayo. Nalimutan ko palang i-turn on yung GPS. So gusto ko na rin palang i-testing yung GPS connection niya, kung accurate ba o para na-try ko din yung telemetry function niya. So ikot lang tayo dito sa Bukit Batok Road. Yan. Tapos kakanan na tayo sa may Bukit Timah Road, dun sa malapit sa Bukit Panjang MRT. So I purposely went out ng ganitong oras, yung bright talaga yung sikat ng araw, para matest na natin kung gaano kaganda yung video quality niya. Testingin ko din siya mamaya hapon kung hindi umulan. Lalabas ako, magbabike. Try naman natin sa road kung
kalalabasan niya kung okay ba siya. Kasi mas paspas tayo mamaya eh. Kumpara sa PCL lang. Ito, Pavilion Circle, yan. Mga yayamanin ang nakatira dyan. Grabe init. Napa-tempo pa tayo na stop. So mamayang hapon dito rin ako dadaan pagka makakapag-bike. Bukit Batok Road, tapos kaliwa tayo sa Woodlands Road, then Kranji. After Kranji, Lim Chu Kang, then after Lim Chu Kang, Chua Chu Kang Road, then Brickland, tapos uwi na. So mabilis lang, siguro roughly 30 kilometers lang. Try natin makuha in siguro 1 hour up to 1 hour 15 minutes. Check natin, depende rin kasi sa traffic condition mamaya. Kapag ka na-tempo tayo na palaging nakago ang stoplight, okay yun. Pero kapag ka hindi, magtatagal tayo ng konti. Ayan, dito sa kanan, yan yung SCDF, Singapore Civil Defense Force HQ. Yan. Tapos siya lang sa kaliwa, university to eh. Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan ng university. By the way, yung bike na gamit ko is 2021 Specialized Tarmac Disc Comp. Naka full Tigra group set, carbon frame, carbon seat post. Na-upgrade ko na yung ano nito, yung wheelset. Naka-ano na siya ngayon, full chrome racing disc brake 4 model, 35mm disc brake. So siguro gawin ko siya ng separate video pagka time ako, para testing na rin itong GoPro natin. So ayan, kita nyo naman, may rough road, may rough surface, para matesting natin yung impact ng vibrations, uneven surfaces sa GoPro video quality. Check natin kasi naka 4K tayo eh. Yun nga palang gamit kong SD card is SanDisk Extreme 128GB. Yun kasi yung nakita ko na second to the highest model ng SanDisk na recommended for 4K. So ayan, syempre gusto natin yung magandang quality din ng memory card para sa read and write ng video, di ba? Since 4K tayo. May nakita akong review na suggested ng vlogger na yon is okay na daw sa beginner yung 1080p. Yes, beginner lang naman ako. Kaso lang, syempre, gusto kong ma-check agad yung maximum feature ng GoPro na to. Sayang naman, di ba, yung capability niya kung nagsa-1080p lang ako. Although sa 1080p, 7 hours yung recording niya sa 128GB disk capacity. Pagdating naman sa sa 4K, 4 hours siya. So ayun,
limited lang yung speed natin sa ganitong pavement saka PCN. So naglalaro lang sa 15 to 20 kph. Kasi syempre maraming tao tulad nito, bus stop yan. Ayan. Gusto ko rin palang sa ano pala, sa 4K na function niya, ang field of view setting lang na available sa GoPro ay wide angle. So wala siya nung feature na linear tsaka super wide. Bale, ang disadvantage kasi ng wide kumpara mo sa linear ay ano, yung pwede siyang magkaroon ng fish eye effect. So yun yung gusto ko sanang iwasan, dahil gusto ko syempre yung tuwid lang. Although syempre advantage din kapag wide, mas malawak yung field of view, mas maraming nakukuha sa frame. Pero check din natin mamaya kung ano yung itsura. Ayan, ito lang tayo. So nasa kaliwa Junction 10, tapos nasa kada naman Billion Mall. So dun sa mga tropa ko na taga rito lang sa Bukit Batok, Bukit Gombak, Chokang, Bukit Panjang, yan, familiar sila. Dito rin ako nagja-jogging pagka may time ako sa weekdays at saka syempre weekends. Kaya umiikot ako dito. So from my house, tapos ikot, itong dadaanan natin ngayon sa isang buong ikot, roughly 8 km siya. So ito yung ano, Bukit Panjang MRT ata ito, kasi meron din LRT eh. So ito ata MRT. Okay, Bukit Panjang MRT. Mabilisan lang talaga na to na video test. Kasi mainit na rin eh. Gusto ko lang makita yung video quality niya. Hindi ako nakapag-bike kanina kasi medyo masama yung pakiramdam ko. May ubod-sipon ako eh. So pinili ko na magpahinga na lang muna. Total, marami naman tayong chance sa makapag-bike. So ayan, mapapansin niyo sobrang init na talaga ngayon. Sabi sa amin, matirik na yung sikat ng araw ba yun? Dito sa area na to, maraming makikita na dumadaan mga siklista, lalo na mga naka-mountain bike, kasi dito yung way papuntang trails. Yan. So yun nga, yung makikita nyo ngayon sa video na to, ito yung dinadaanan ko pag nagja-jogging ako. Sa isang buong ikot siya sa may hillview area. So at least matatangin natin in actual usage kung ano ang quality ng video footage ng GoPro na to. Pala, shout out na rin sa mag-ina ko, babe, at kay Miko. Siguro naglalaba siya si Grace ngayon. Si Miko naman naglalaro o nambubuli na naman. Kina Grace at sa akin na 9-9 niya. Bumili din ako ng chest strap, pero gusto ko muna rin itry itong naka-mount sa handlebar since $5 lang naman yung mount. So sabi ko, sige, testingin ko na din. Then kung pangit yung output niya, lalo na kung halimbawa pagdating sa
Sa stabilization, syempre ano tayo matagtag kasi nasa handlebar, mas maibo siya kumpara kapag nasa katawan. Pagka hindi pwede, pagka hindi nagkaigi, di itago or benta na lang or ibigay na lang sa iba. Yan yung chest strap na in-order ko. Sinamahan ko na rin ng hard case, tripod mount, tsaka yung yung protective case nya. Though ang purpose ko naman kaya ako binili yun, hindi dahil sa magdadive ako, kundi iba na rin yung may hard case protector sa pagka ginagamit. So thank you. So kung ano man ang mangyari, at least protected yung GoPro natin, lalo na kung biglang umulan or kung ano man. Yeah. So Monday or Tuesday mag-deliver din sa office. Ano pa ba? Bumili din ako ng dual charger with battery kasi yung basic pack nitong GoPro na to isa na lang, syempre isang battery lang. So bumili ako ng extra battery kasi upon watching the reviews, ano lang, merong worst scenario nga 45 minutes lang yung tinatagal ng battery. So inassume ko na rin na ganun, 45 to 1 hour. Kaya I decided to purchase another battery. Saka baka isa pa rin para tatlo yung batteries ko, just in case may isipin natin mag long ride talaga. Kasi yung recording ng 4K 4 hours. Tapos kung isa lang yung battery ko, wala, useless, di ba? So at least meron tayong pang 3 hours. Pag na-testing ko na yung 3 hours, yung 3 batteries na yon, then magde-decide ako kung kailangan pa ba ng isa pa or good enough na yung tatlo. So ayun. Yan. Medyo may konting likod din tong pagbabay ko para matesting ko na rin nga yung niya, hyper smooth capabilities niya. Tingnan natin kasi ito yung actual scenario pagka magbabay ka na. Hindi mo masabi tulad yan yung mga tao, may mga dapat kang iwasan sa daan. So medyo malikot talaga. Ito may nagpe-pictorial. Ahas, taas siya na. Ahas nga. Ay, napamura talaga ako, sorry. Kala ko kung ano pinipicturean nila doon. Hindi na ako bumalik. Kasi if ever makita to ni Grace yung video na to, takot yun sa ahas so huwag na lang. Huwag na lang tayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating mga mahal sa buhay. Iyon! Hugot! Kaya tama naman, di ba? Huwag mo na subukan yung pasensya ng mahal mo para wala ng diskusyon. Oo ka na lang. Yan. So, Hillview MRT. Yan, approaching Hillview MRT. Excuse me. Remind lang sa puto na kumata. So, ayun. Kakanan na tayo dito sa may Hillview. Tapos balik na tayo sa bahay. Ganun lang yun. So, tawid tayo dito. Kakanan sana ako rin pero dito na tayo kumanan. Pag nakatawid niya, kasi sa kabila kasi yung traffic light yung tatawiran natin. So, intersection pa yun. So, dito na lang, kasi ahon ko ng konti pero sabi lang sakto ng pampalakas lang ng temperature. Okay, slide.
dun sa inaahon natin sa Mount Faber tsaka sa RRR. Excuse me. Thank you. Kaya, yan. Nagsasabi ka ng excuse me. Yung mga tao nga sa paligid mo na nagagaanan para at least bigay respeto ka. Bigyan ka ng daan. Tapos papasalamat ka na din. Ayan, balik na tayo. Pasok ka lang. Yun, Pinoy. Check ko na rin kung may ngayong dating ng sound ng hub ko. Actually, dati quote unquote tulog mayaman hub. Pero nung nag-try ako minsan na mag-live sa Facebook gamit yung phone ko, ang ingay. Nasasapawan ng tunog ng hubs yung boses ko. So hindi rin pala maganda tunog mayaman. Well, depende kung paano mo siya gagamitin. So ito namang Fulcrum, nung binili ko, nung unang gamit ko, tahimik pa, pero yung tumagal yan, lumabas na yung natural na tunog siguro dahil siyempre wear na rin, wear and tear. Yan. Highly recommended ko nga pala itong wheelset na to. Highly recommended ko kasi nung nabili ko to, naka-promo. Ewan ko lang ngayon kung naka-promo pa din. Tapos, kasi naghanap ako ng average lang na depth. Kasi yung gamit ko dati 50, pagka malakas ang hangin, pag crosswind, talagang natatangay. Tsaka hindi siya may fork lines. So ako, parang mas prefer ko na pag-training talaga sa mga climbs. So, naghanap ako ng parang entry lang ng aero, pero applicable din sa climbs. So ito nga, 35mm. Tapos, although siya ay aluminum alloy. Aluminum alloy siya, 1,690 grams, 1.69 kg. Kumpara mo sa, sabihin natin na 1.5 siguro, up to 1.6 kg na carbon. Okay na rin, kasi budget meal muna tayo. Ang mahal kasi ng carbon pagka bumili ka ng mga ganitong deep section wheels, lalo na yung mga 50mm, siguro nasa mga 1.6 to 2.5 K Singapore dollars. So for the meantime, okay na rin to, na training wheels ko na rin. So siguro in future, kung naisipan kong magkaroon ako ng extra cash or magkaroon ako ng chance na bumili ng original na carbon wheel set, at least patak na tayo sa mas mabigat na wheel set. So advantage natin. So ayun. Pero gaya ko naman na hobby lang, hindi naman nangangarera o sumasali sa competitions, leisure riding lang, exercise, okay na to. Happy na ako sa performance niya. Kaya makapansin nyo, maraming maliliit na humps, baby humps, ang slow down. Kasi itong daan na to, PCN, Super Connector Network, ang daanan ng bike at saka ng tao. Shared pavement. So makikita nyo, stay on track, kalagay. Sa kaliwa ang nagbabike, kaya rough surface. Sa kanan yung mga naglalakad. Pero marami pa rin pasaway, naglalakad
sila sa face. Kaya yung mga nagbabike, napipilitan na sa kanan. At the same time, vice versa, ganun din. So ayun. So teka, naisipan ko na dumiretso na rin sa Bukit Batok Nature Park. Since nandito na rin tayo, ang ating palaging kasabihan, nandito na rin lang eh. Patulan na yan. So ito kasi actually, pag kumanan ako, pauwi na yan. Diretso muna tayo, malapit lang naman yung Bukit Batok Nature Park. Gunagunang nandito na rin. So, sama na rin natin sa video. Ayan, makikita na yan. Maraming nagja-jogging, maraming cyclist. Oo nga pala, speaking of that word, marami pa rin gumagamit ng biker saka kumpara sa cyclist. So, base sa mga articles na nabasa ko, ang biker, ginagamit siya or tawag siya sa taong naka-motorbike, mga nakamotor. So ako naman talaga ever since the world began, ang gamit ko na talagang word ay cyclist, kasi yun talaga ako na. Pero anyway, hindi naman siya ganun ka-big deal, pero mas maganda lang pakinggan kapag mas tama yung gamit ng word, diba? Anyway, pananaw ko lang naman yun, opinion ko lang. So, nga pala, nandito yung St. Mary's na simbahan. So, may makikita kayo dyan na uphill, yun yung banda ron, pakanan na yun, mapupunta yung St. Mary's. Kasi ito nga, Bukit Batok Nature Park. So yan, kakaliwa na tayo dyan. Dahan-dahan lang tayo kasi may maraming tao dyan na naglalakad-lakad ngayon kasi nga weekend. Tsaka yun may parang barikada. So doble ingat lang. Kasi yan ang ahon. So yan. So, yan sa roughly 6.1 kilometers yung natatakbo natin. So, tama lang yung estimate ko na 8 kasi from dun sa dapat kakalanin kanina pa uwi, 2 kilometers yun. Yaku sa baby. Namiss ko tuloy yung pag-ilig-ilig mo dito. So, ayun. Ito nyo naman kung paano alagaan sa Singapore ang kalikasan, diba? Ayan. Hinihingal ako nakamask kasi ako kanina pa ako nakamask. Actually hindi ako nagtanggal ng mask. So ikutan tayo mabilis. Pakita ko lang sa inyo. Naglalaro. Pagka yung sobrang umaga pa dito, siguro mga 6-7, meron ito nag-yoga. May mga senior na naglalaro ng sipa. Ayun, konti na lang kasi syempre kainitan na marami na nag-uwian. So kaya para sa mga nature lovers, magandang tumambay dito. Ito na yung mga malapit lang kaya ko. May time kayo, weekend, ang magawa sa bahay, gusto lang palipas oras, yan, sa harapan ng pagtambay. Ito, kasi yan na, rotonda na yan. Tingnan natin. Pasok tayo, may nakita tayo magandang spot. Ayan na. Parang gusto mo na mag-prank tumambay dito na konti, mga pag-picture.
Maganda na pala talaga nature dito. Maganda, maganda. Sakto pa yung panahon, napakaganda. You take you nicer. You do. I'm not good. Uy na ako. Sobrang ganda na ng ano, likasan. Okay, let's go. Yan, so, yan, may mga bagay talaga na dapat iwasan para walang gulo. Yeah. Ayun ako. Ang bait ko talaga. Yan. So, ito. Ingat pa rin tayo. Yung papunta sa kabila, tsaka na natin yung daanan kasi wala lang naman yun. I mean, wala akong makikita rin na nakabuluhan. Basta dami yun. Ang siklista bata. Lalakas ng mga to. Yeah. So, ang gagawin natin, kanan tayo kasi uwi na tayo. Ayun o. Full shoes. Naisipan ko rin bumili ng full shoes actually. Nag-inquire ako dati sa Santa Cruz. Kaso lang, parang mas prefer ko talaga ang road bike eh. Kasi hindi naman ako mag-trail. Ako mag-trail naman ako, bihira lang. More on road. So, galing na naman ako sa hard eh. Mas gusto ko yung sa kalsada lang, tas mo surface lang. Magaan pa. So ayun, ang ginawa ko noon, buy and sell ng bike, tapos yung iba kong gadgets like yung camera, binenta ko yung DSLR ko eh, yun yung mga ginamit kong pambili ng mga road bike. Buy and sell sa carousel, ang manik-anik. Okay din. Yan, kakaliwa lang tayo dito sa may Regency, View Regency. Pauwi na tayo, tapos kakanan tayo sa may masjid na mosque. Ride safe. Ride safe. Bye. Buyers. Ganda lang ba? Santa Cruz. Unahin natin siya para mas mapagmasta ko yung bisikleta. Yun na talaga eh. Hanggang ngayon, na-appreciate ko pa rin talaga pag yung nakakakita ako ng full shoes. Gandang-ganda pa rin ako. Pero yung sabihin mo na bibili ako, parang hindi pa. Parang mas pipiliin ko pa rin yung hardtail.
Arte, gusto ko ng ano eh, Santa Cruz Highball. Ito yung nadaanan natin kanina. So yan. Kaya siya naglakad na lang. May problema yung bike niya. So yan, sakto pala. Matagtag dito. Maraming baby humps. Good opportunity na rin para matest yung stabilization ng camera. Dadaan kita ngayon sa maraming come to me and hold me and you will see the love I gave you still hold the key every single day it's always at this point and how many times I told you I love you, but this is all I know. Ay, kinakapos. Ayan, kakain na tayo dito. Yung traffic light. Tanong mo may masjid sa kanan eh. Masjid. Ay, hindi pala ito masjid. Masjid ako ng masjid, hindi pala ito masjid. Al-Ruda. So, ayan. Pagka dumiretso ka dyan, kaliwa, puntang Bukit Batok Interchange. Ito naman, papuntang Guilin View. Yan, Bukit Batok is Avenue 5. Yan tayo. Diretso nyan. Tapos, intersection, kanan. Doon pa uwi na. So, naka-cover na tayo ng 8 something kilometers. Yun. Pwede nang tumawid. Ayan, sa patong marami rin ditong lubak-lubak. Hindi naman lubak, humps nga. Para mag-slow down yung mga tao kasi maraming entry points dito sa area na to. Entry and exit points. Yan, kaya nito. Shout out kay Sir Ted. Dito nakatira. Tropa nating trader. Mamaw na trader. So ayan, Guilin View tayo. Sunod yung parang ano din, Eco Park. By the way, sa video na to, ano lang ako, sa hoods lang ako nakakahawak tsaka sa tops ng handlebar. Hindi ako nag-try mag-aero position, humawak sa drop bar, sa drops. Kasi pag nag-drops ako, masalapit yung bibig ko sa cam. So gusto ko muna for this time around, matest ko yung most used position ko, yung quality ng sound. Dating sa bahay later, test agad natin. Hindi pa rin ako kung paano ito i-upload sa Mac. Excuse me. Thank you. So makikita nyo yan. Mga kabayan natin. Diyan siguro. Dati dito nakatira si Josh sa dinaan natin kanina. For good na. Tapos ito naman sa Guilin View na condo. Shout out kay Jem, ang chick boy ng Biosensor. Kasama si Dingo. Yan. Okay, tingin. Nakakita ka lang ng chicks na umakit eh.
Babali ang leeg. O yan na nga. O yan sana. Yan. Pa. Pa. Yan. Ito pa ang Bukid Jombak MRT. Ayan sa tapat ang wet market. Yan. So, kanan na tayo dito. Then MRT na to. Tapos kanan ulit. Pasok na tayo sa area ng HDB natin. Uwi na. So yan, mabilis lang. 9 kilometers. Kung pumasok tayo doon kanina sa may Bukid Batok ng Isopa, yung kakaliwaan ko. Pero mga 10 tayo. Ayan. Ayan tayo. Baba tayo, baba. Lakad. Tulak. So ayan, kunting pasensya. Mag-iingat. Ang kailangan. So, kaliwa na lang tayo dito. Mukhang mas maraming tao dito sa daanan. Dito tayo. Ayan tayo nito. Papanin. So, kaliwa tayo dito. Hindi na. Yan. Ma-protest din, syempre. Yan. Yun. So, 9.3 kilometers. Buti naalala ko kanina ngayon yung GPS kasi gusto kong i-check kung anong tsura ng function niya na ano eh, yung sa telemetry. Yan, pasok na tayo sa may HDB rito. Trip na Yosi. Yan. Saan tayo dito? Tapos dito. Tiga dito si Insan Tres, Block 383. Shoutout sa'yo Insan. Oo, nakabalik na siya. Nagbike sila kasamang mga kapwa mamay. The M-Team. Kung merong A-Team, kami, RTI A-Team, sila ang M-Team. Mamay team. Yan, kanan. Kanan tayo. Uwi na. Bibili pa pala ako ng lunch ko. Bababa pa rin ako pagka sa bahay. Yun na. Excuse me, little ano ba yun? Kalapate. So nakakapagod din nga pala mag-vlog, no? Pero mo nagbabike ka na, hindi ka pala umi. Dito tayo tapos kabila. Kanina pa itong ganito. Sinusulit.
Dati na nagpunta dito si Miko, ito yung playground niya eh. Saan ang playground ni Miko? Laki no? So hindi pa siya magkaintindihan kung paano siya maglalaro din, lalo na slide. So hopefully pag nakabalik sila soon, I'm sure may enjoy niya yung malaking slide na yun. Ay, dyan tayo. Patuloy ko ng video. Peace!